Pupunusan ko ang mga mesa sa Aling Nena's Carinderia sa ikalibu-libong beses na sa linggong iyon nang huminto ang pinakamamahal na kotse na nakita ko sa buong buhay ko sa aming graba na parking lot. Ang pagtatrabaho bilang waitress habang nag-aaral ako sa community college ay hindi glamorous, pero nakakabayad ito ng mga bills, kahit pa konti-konti lang. Ang hindi ko inaasahan ay ang isang bilyonaryong CEO na pumasok sa aming maliit na karinderya sa bayan at lagdaan ang isang tseke na may pirma na kabisado ko na mula sa isang lumang litrato na tinititigan ko mula pa noong 7 taong gulang ako. Isang pirma na pag-aari ng tatay na sinabi ng nanay ko na namatay bago ako ipanganak. Bago tayo magsimula, gusto ko sanang malaman ilang taong gulang ka noong nakilala mo ang unang pag-ibig mo. Ibahagi mo ang iyong karanasan sa comments sa baba at mangyaring mag-subscribe para sa higit pang kwento tungkol sa mga hindi inaasahang paghahayag at mga koneksyon na nagdudikit sa atin. Ngayon, hayaan ninyong ibalik ko kayo sa karaniwang Martes na iyon na nagpabaligtad sa buong mundo ko. Sa edad na 24, akala ko ay alam ko na ang takbo ng buhay ko. Nagtatrabaho ako sa umaga sa Aling Nena's Carinderia sa bayan ng San Isidro, isang maliit na bayan sa probinsya ng Quezon, kung saan walang nangyayaring exciting. Mababa ang sahod, pero sapat naman ang tips para makabayad ng matrikula sa lokal na community college kung saan nag-aaral ako ng business administration. Simplang plano ko. Tapusin ang degree, makapag-ipon para makapag-transfer sa isang 4-year university at sa huli ay magsimula ng sariling negosyo. Nakikitira ako kay nanay, si Luz, sa parehong maliit na apartment na tiniran namin mula pa noong bata ako. Nagtatrabaho siya bilang mananahi sa lokal na dry cleaner at pinalaki ako bilang single mother pagkatapos mamatay ang tatay ko sa aksidente sa sasakyan noong buntis pa siya sa akin. Iyon ang palagi niyang kwento sa akin. Ang tanging bagay na mayroon ako mula sa tatay ko ay isang litrato na natagpuan ko na nakatago sa isa sa mga lumang libro ni nanay noong 7 taong gulang ako. Ito ay larawan ng 2 teenager na halatang nagmamahalan na nakatayo sa tabi ng lawa. Sa likod, sa maingat na sulat kamay, may nagsulat, "Luz, ikaw ang buong mundo ko. Mamahalin kita magpakailanman, Gabriel." Natatangi ang pirma, malakas na G na sinusundan ng dumadaloy na mga letra na bumubuo sa iba pang bahagi ng pangalan niya. Nagtanong ako kay nanay tungkol sa litrato noon at nagalit siya ng husto kaya hindi ko na ulit binanggit. Pero itinago ko ang litrato sa aking jewelry box. At sa paglipas ng mga taon, tinrace ko ang pirma na iyon gamit ang daliri ko ng maraming beses na kaya kong iguhit ito mula sa memorya. Nagsimula ang Martes na iyon tulad ng iba pa. Dumating ako sa Aling Nena's ng 6 a.m. para tumulong sa breakfast rush. Ang karinderya ay isang institusyon sa lugar. Pulang vinyl booths, checkered na sahig at menu na hindi nagbago mula pa noong 1980s. Ang karaniwang customer namin ay mga truck driver, construction worker at mga retirado na pumupunta para sa kape at nananatili para sa chismis. Nagre-refill ako ng coffee station nang lapitan ako ng manager ko, si Mang Tony, na may hindi pang karaniwang request. "Maria, kailangan kitang hawakan ng back booth ngayon. May businessman na darating para sa private meeting bandang 10 a.m. Siya mismo ang nag-request ng corner booth at nagbabayad siya extra para sa privacy." "Anong klaseng businessman?" tanong ko, curious. "Ang San Isidro ay hindi naman hotspot ng corporate activity." "Hindi ko alam, hindi ko care," shrug ni Mang Tony. "Pera ay pera. Siguraduhin mo lang na masaya siya at patuloy ang kape." Eksakto ng 10 a.m., huminto ang isang itim na sedan na may tinted windows sa labas. Tiningnan ko sa bintana habang bumaba ang isang lalaki na nakamamahaling suit. Matangkad siya, siguro early 50s, may salt and pepper na buhok at may confident na bearing na sumisigaw ng tagumpay. Kahit mula sa malayo, alam kong mas mahal ang suit niya kaysa sahod ko sa trimbuan. Pumasok siya sa karinderya na parang pag-aari niya ito. Tinitingnan ang kwarto bago tumigil sa corner booth na ni-reserve ni Mang Tony para sa kanya. Kinuha ko ang menu at isang tako rin ng kape at lumapit sa mesa niya. "Magandang umaga," sabi ko na may pinakamahusay na customer service smile.
Ako si Maria at ako ang mag-aalaga sa inyo ngayon. Pwede ko bang simulan sa kape? Oo naman, sabi niya. Malalim at cultured ang boses. May mabait na mata, napansin ko, kahit halata ang yaman at kapangyarihan niya. At salamat sa pag-accommodate ng private meeting request. Alam ko na hindi ito ang Four Seasons. May sariling charm ang Aling Nenas, sabi ko, habang nagbubuhos ng kape niya. May inaasahan ba kayo? Oo, darating ang attorney ko mamaya. May sensitive business matters kaming pag-uusapan. Tumango ako at iniwan siya na may menu. Pero may something sa kanya na nakaka-bother sa akin. May pamilyar sa profile niya, sa paraan ng paghawak ng ulo, pero hindi ko ma-place. 20 minuto pagkatapos, dumating ang isa pang lalaki na nakasuit, halatang ang attorney. Gumugol sila ng susunod na 2 oras sa intense na usapan, mababang boses tungkol sa contracts at acquisitions. Pinuno ko ang tasa nila ng kape at nagdala ng tanghalian, pero sinubukan kong bigyan sila ng privacy. Binigyan ng attorney siya ng mga papeles nang mapansin kong walang laman ang tasa nila. Lumapit ako sa mesa nila. Naglabas siya ng gold pen at nilalagdaan ang dokumento. Mula sa kinatatayuan ko, malinaw kong nakita ang pirma niya at nagyelo ang dugo ko. Nahulog ang takure ng kape mula sa kamay ko, nabasag sa sahig at nakakuha ng atensyon ng buong karinderya. Tiningnan niya ako na natakot at agad akong humingi ng paumanhin at tumakbo sa likod para kumuha ng basahan para linisin ang gulo. Dumating si Mang Tony at sinubukang magbigay ng satisfaction, pero wala akong oras para sa explanations. Kailangan kong tingnan ulit ang pirma na iyon. Kaya, tumakbo ako pabalik sa booth ng businessman at tiningnan ang tumpok ng papeles habang nilalagdaan niya ang bagong page. Ang malakas na G na sinusundan ng dumadaloy na mga letra. Eksaktong parehong pirma na tinititigan ko sa nakatagong litrato na iyon sa loob ng 17 na taon. Sir, sabi ko, halos bulong ang boses. Pirma po iyan ng tatay ko. Tiningnan niya ako ulit. Halatang confused ang mukha. Sorry, ano ang sinabi mo? Ang pirma ninyo, sabi ko, nagsisimula ng manginig ang kamay ko. Identical ito sa pirma ng tatay ko. Pero imposible iyon kasi namatay siya bago ako ipanganak. Nawala ang kulay sa mukha niya. Tinitigan niya ako ng matagal. Talagang tinitingnan ako sa unang beses. Nakita ko kung paano tinignan ng mata niya ang features ko. Ang itim kong buhok, ang berdeng mata ko, ang hugis ng mukha ko. Ano ang pangalan mo? Tanong niya ng mahina. Maria Santos. At ang pangalan ng nanay mo? Luz Santos. Nahulog ang mabigat na gold pen mula sa daliri niya at nabasag sa sahig. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa biglang tahimik na karinderya. Hinawakan niya ang gilid ng mesa, puti ang knuckles niya. Luz Santos, ulit niya, walang laman ang boses. Mula sa Maynila. Oo, pero paano ninyo alam ilang taon na ako? Nag-24 ako noong nakaraang linggo. Diyos ko, bulong niya. Anak niya ako, anak-anak mo ako. Parang umikot ang mundo. Hinawakan ko ang likod ng malapit na upuan para maging steady. Imposible iyon. Namatay ang tatay ko sa aksidente sa sasakyan. Sinabi sa akin ni nanay, sinabi sa iyo ng nanay mo na patay ang tatay mo. Puno ng sakit at disbelief ang boses niya. Maria, ang pangalan ko ay Gabriel Reyes. 17 taong gulang ako nang ma-inlove ako sa nanay mo. Magpapakasal kami pagkatapos ng graduation, pero ang magulang niya, hindi nila ako aprobado. Pakiramdam ko ay masusuka ako. Gabriel Reyes ang may-ari ng Reyes Corporation. Tumango siya ng dahan-dahan. Ang nanay mo, bigla na lang siyang nawala. Isang araw nandyan siya at kinabukasan sinabi ng pamilya niya na lumipat siya at ayaw na akong makita. Lumipat siya rito sa San Isidro kasama ang tiyahin niya. Buntis siya sa akin. Buntis? Ulit niya, parang pisikal na suntok ang salita. Buntis siya at hindi niya sinabi sa akin. Naglabas ako ng phone na nanginginig ang kamay at ipinakita sa kanya ang litrato na kinuha ko ng picture noon. Ito ba kayo? Tiningnan niya ang image sa screen ko at nagsimula ng magtubig ang mata niya. Kinuha iyan sa lawa noong summer bago siya umalis. Ibinigay ko sa kanya ang picture na iyan isang araw bago siya lumipat. Sinulat ko sa likod na mamahalin ko siya magpakailanman. Natagpuan ko ito nung 7 ako.
sabi ko. Pumutok na rin ang boses ko. Tinititigan ko ang pirma ninyo sa buong buhay ko, nagtataka tungkol sa tatay na akala ko ay patay na. Hinawakan ni Gabriel ang kamay ko ng mahina sa kabila ng mesa. Maria, isinusumpa ko sa iyo, wala akong alam na mayroon kang existence. Kung alam ko na buntis ang nanay mo, kung alam ko na may anak ko siya, gagawin ko ang lahat para hanapin kayong dalawa. Pero bakit siya magsisinungaling? Bakit niya sasabihin sa akin na patay ka? Kasi 18 taong gulang siya, buntis at takot, sabi niya ng mahina. Kasi siguro kinumbinsi siya ng magulang niya na wala akong kwenta para sa kanya, nasisirain ko ang buhay niya kasi akala niya pinoprotektahan ka niya mula sa tatay na baka ayaw sa iyo. Naisip ko si nanay, ang lungkot na minsan nakikita ko sa mata niya kapag akala niya hindi ko nakikita, ang paraan na hindi siya seryosong nakipag-date sa sinuman. Hindi kailanman interesado sa paghahanap ng pag-ibig ulit. Hindi siya naka-move on sa iyo. Na-realize ko hindi siya nag-asawa ng iba. Nag-iisa siya sa lahat ng tao na ito at hindi rin ako naka-move on sa kanya. Sabi ni Gabriel, nag-build ako ng empire. May pera akong higit pa sa magastos ko sa 10 buhay, pero wala akong nahanap na iba na nagparamdam sa akin tulad ni Luz. Hindi ako tumigil sa pag-asa na balang araw makikita ko ulit siya. Tahimik kaming nakaupo sandali. Pareho kaming nagpo-process ng laki ng natuklasan namin. Sigurado ba tayo? Tatay ko kayo, tanong ko sa wakas. Maria, may mata mo ako. Sigurado akong anak kita. At kung papayag ka, gusto kong makilala ang anak ko. At gusto ko ring makita ulit ang nanay mo para maunawaan kung bakit niya naramdaman na kailangan niyang buhatin ang secret na mag-isa sa buwan 24 taon. Matatakot siya kapag nalaman niya. Alam mo, iisipin niya na galit ka sa kanya sa pagtatago sa akin sa iyo. Hindi ko siya kailanman magagalitan, sabi ni Gabriel ng matatag. Nasaktan ako. Oo, devastated ako na na-miss ko ang buong childhood mo, pero naiintindihan ko kung bakit niya ginawa. Pinoprotektahan ka niya sa tanging paraan na alam niya. Tiningnan ko ang lalaking ito, ang tatay ko, nakatayo sa kabila ko sa maliit na karinderya sa bayan, at naramdaman ko ang kakaibang halo ng galit, saya, at overwhelming na lungkot sa lahat ng taon na nawala namin. Mayroon akong maraming tanong. May 24 taon akong tanong. Pero may oras na tayo ngayon. May lahat ng oras sa mundo. Noong gabing yon, nakaupo ako sa aming maliit na apartment na naghihintay kay nanay na umuwi mula sa trabaho. Nag-call in sick ako sa evening shift ko, claiming family emergency. Hindi naman talaga kasinungalingan. Nang pumasok si nanay sa pinto ng 6:30 p.m., pagod mula sa araw niya sa dry cleaner, nakaupo ako sa kitchen table namin na may lumang litrato sa harap ko. Maria, ano ang mali? Parang nakakita ka ng multo? Nanay, kailangan nating mag-usap tungkol sa tatay ko. Nawala ang kulay sa mukha niya at lumubog siya sa upuan sa kabila ko. Honey, alam mo na namatay ang tatay mo bago ka ipanganak. Bakit mo ito binabanggit ngayon? Kasi nakilala ko siya ngayon. Nanay, nakilala ko si Gabriel Reyes. Tumigil siya ng lubos, nakatitig ang mata sa litrato sa pagitan namin. Impossible iyan, bulong niya. Pumasok siya sa karinderya ngayon. Nang nilagdaan niya ang dokumento, nakilala ko ang pirma niya mula sa picture na ito. Nanay, buhay siya. Buhay siya sa lahat ng oras na ito at hindi niya alam ang tungkol sa akin. Nagsimula ng tumulo ang luha sa mukha niya. Diyos ko, Maria. Diyos ko, ano ang ginawa ko? Bakit ka nagsinungaling sa akin? Bakit mo sinabi na patay siya? Kasi 18 ako at takot at nahihiya, sabi niya. Pumutok ang boses. Kasi kinumbinsi ako ng magulang ko na sisirain niya ang buhay ko, na mahirap lang na walang future na lalaki na magdadala sa akin pababa. Kasi nang malaman kong buntis ako, nakatira na ako rito kasama ang tiyahin ko. At masyado akong takot at proud para tawagan siya. Pero nanay, pwede mo sanang sabihin ang totoo nang lumaki na ako. Pwede mo sanang subukang hanapin siya. Paano ko magagawa? Tanong niya ng desperate. Paano ko siya tatawagan pagkatapos ng 24 taon at sabihin, oh, by the way, may anak ka na hindi ko sinabi sa'yo. Paano ko ma-explain na pinaniwala ko siyang hindi ko siya mahal ng ang totoo ay hindi ako tumigil sa pagmamahal sa kanya kahit isang araw? Hinawakan ko ang kamay niya sa kabila ng mesa.
Nanay, hindi rin siya tumigil sa pagmamahal sa'yo. Hindi siya nag-asawa ng iba. Nag-iisa siya sa lahat ng tao na ito. Tulad mo. Siguro galit siya sa akin, bulong niya. Hindi siya galit sa'yo. Nasaktan siya, pero naiintindihan niya kung bakit mo ginawa. Gusto kanyang makita, nanay. Gusto niyang mag-usap. Hindi ko kaya, sabi niya. Umiiling ang ulo. Hindi ko kaya harapin siya. Hindi pagkatapos ng ginawa ko. Kaya mo, sabi ko ng matatag. Kasi utang mo ito sa kanya, at utang mo ito sa akin, at utang mo ito sa sarili mo. Buhat mo ang secret na ito sa 24 taon at oras na para bitawan ito. Kinabukasan, inayos ko ang pagkikita ng mga magulang ko sa karinderya sa tahimik na hapon. Tiningnan ko mula sa likod ng counter habang pumasok si nanay na mukhang takot at maganda sa simple na blue dress. Nandun na si Gabriel na nakaupo sa parehong booth kung saan kami nagkita noong nakaraang araw. Nang makita niya siya, dahan-dahang tumayo siya, ang mukha niya halo ng pag-ibig at sakit at buwan taon ng longing. Luz, sabi niya ng mahina. Gabriel, sagot niya, halos hindi marinig ang boses. Nagtayo sila roon sandali, 2 tao na nagmamahalan noong teenager at gumugol ng buong adult life nila na magkahiwalay dahil sa takot at misunderstanding. Pareho ka pa rin, sabi niya. Hindi na, sabi niya, na may malungkot na ngiti. Matanda na ako at pagod at nagkamali ako ng marami. Pareho tayo, sabi niya. Pero may anak tayo, Luz. May maganda, amazing na anak tayo. Sorry ako, bulong niya, tumutulo ang luha sa mukha niya. Sorry ako na itinago ko siya sa iyo. Sorry ako na pinaniwala kitang hindi kita mahal. Alam ko kung bakit mo ginawa, sabi niya ng mahina. Naiintindihan ko. Pinoprotektahan mo siya at pinoprotektahan mo ang sarili mo. Pero Luz, hindi natin mababago ang nakaraan. Magdesisyon lang tayo kung ano ang gagawin natin sa future. Tiningnan ko mula sa kabila ng karinderya habang nag-usap ang mga magulang ko ng matagal. Nagbabahagi ng 21 taon ng kwento, ng sakit, ng buhay na binuo nila nang magkahiwalay habang hindi nakakalimot sa isa't isa. Nakita ko kung paano nagbago ang mukha ni nanay habang na-realize niya na nandun pa rin ang lalaking minahal niya sa ilalim ng successful businessman na naging siya. At nakita ko kung paano lumiwanag ang mata ng tatay ko habang nakikinig ng kwento tungkol sa childhood ko, tungkol sa anak na hindi niya alam na mayroon. Nang sa wakas tumayo sila para umalis, hindi na sila ang parehong broken na tao na pumasok. 2 tao na nakahanap ng daan pabalik sa isa't isa pagkatapos ng buong buhay na magkahiwalay. Maria, sabi ng tatay ko habang lumalapit sila sa counter. Nag-usap kami ng nanay mo. May marami kaming aayusin, maraming nawalang oras na babawiin. Pero una, gusto kong gawin ang isang bagay para sa iyo. Hindi mo kailangang gawin anuman para sa akin. Ang nandito ka lang, ang malaman na buhay ka, sapat na yon. Hindi sapat, sabi niya ng matatag. Namiss ko ang unang hakbang mo, unang salita mo, unang araw mo sa school, graduation mo. Namiss ko ang lahat. Hindi ko maibabalik ang mga tao na yon, pero masisigurado kong may lahat ng opportunity ka sa mundo mula ngayon. Ano ang ibig mong sabihin? Ibig kong sabihin, hindi ka na pupunta sa community college, sabi niya na may ngiti. Pupunta ka sa kahit anong university na gusto mo, mag-aaral ng kahit ano, at hindi ka na mag-aalala tungkol sa pera. Anak kita, Maria. Reyes ka na kung gusto mo. Ayaw ko ng pera mo dahil guilty ka, sabi ko. Hindi ko ino-offer dahil guilty ako, sabi niya. Ino-offer ko dahil anak kita. Akin na ito, at dahil gusto kong ibigay sa iyo ang lahat ng opportunity na hindi ko nagawa noon. 6 na buwan pagkatapos, enrolled ako sa Ateneo de Manila University na nag-aaral ng business na may minor sa non-profit management. Ang mga magulang ko ay dahan-dahan, muling natuklasan ang isa't isa pagkatapos ng 29 taon na magkahiwalay, pero kahit sino ay makikita na deeply in love pa rin sila. Tinupad ng tatay ko ang salita niya na hindi lang magtapon ng pera sa sitwasyon. Gumugol siya ng oras sa pagkilala sa akin, pag-alam ng dreams at goals ko, suporta sa education ko, hindi lang financially, kundi emotionally. Pumunta siya sa college orientation ko, tumulong sa paglipat ko sa dorm, at tumatawag sa akin bawat linggo para mag-usap lang.
Nag-quit si nanay sa trabaho niya sa dry cleaner at ngayon ay direktor ng Reyes Foundation, isang charitable organization na sinimulan ng tatay ko para tulungan ang mga kabataan mula sa disadvantaged backgrounds na makakuha ng access sa education at opportunities. Alam mo, sabi ng tatay ko isang gabi habang nakaupo kami sa penthouse apartment niya na nakatingin sa lungsod. Akala ko noon na success ay tungkol sa pag-build ng mas malaki kaysa sa sarili mo. Tungkol sa pag-iwan ng legacy sa business. At ngayon, tanong ko, ngayon alam kong ang tanging legacy na talagang mahalaga ay ang iniiwan mo sa mga taong mahal mo, sabi niya. Nag-build ako ng empire, pero ang pinakamahalagang bagay na nilikha ko ay ikaw, kahit hindi ko alam noon. Nagtataka ka ba kung gaano iba ang mga bagay kung sinabi agad ni nanay sa iyo ang tungkol sa akin mula pa sa simula? Araw-araw, amin niya. Pero iniisip ko, ang babaeng naging ikaw, ang strength at independence na ibinigay sa iyo ni nanay sa pagpalaki sa iyo mag-isa. Kung iba ang mga bagay, hindi ka magiging ikaw. Talaga bang iniisip mo iyan? Alam ko iyan, sabi niya nang matatag. Pinalaki ka ni nanay na maging strong, magtrabaho ng mabuti, bigyan ng halaga ang tao kaysa sa bagay. Hindi iyan lessons na natutunan kapag lahat ay ibinigay sa iyo. Kinita mo ang character mo, Maria. Iyan ay hindi mabibili ng pera. Madalas kong iniisip ang usapan na iyon sa mga buwan pagkatapos. Dramatiko ang pagbabago ng buhay ko. Nag-aaral ako sa isang top university, nakatira sa magandang dorm, at may access sa opportunities na hindi ko pinangarap. Nag-remarry ang mga magulang ko sa isang tahimik na Sabado umaga sa parehong simbahan kung saan nila plano magpakasal 20 taon na ang nakaraan. Maliit na ceremony, ako lang ang tiyahin ni nanay na tumanggap sa kanya noon at ilang close friends, pero perfect ito. Tinatanggap mo ba ang babaeng ito bilang asawa mo? Tanong ng pastor sa tatay ko. To have and to hold. In sickness and in health, for richer or poorer, for better or worse, as long as you both shall live. I do, sabi ng tatay ko, makapalang boses sa emotion. Palagi ko nang ginawa. Nang maghalikan sila, nakita ko ang 20 taon ng pagkahiwalay, ng longing, ng regret na sa wakas natapos. Hindi na sila teenager, pero ang pag-ibig sa pagitan nila ay kasing lakas noong 17 sila. Sa reception pagkatapos, hinila ako ni tatay sa gilid. Maria, may bagay ako para sa'yo, sabi niya. Inabot ang maliit na wrapped box. Sa loob ay delicate gold necklace na may pendant na nakabigla sa akin. Miniature version ito ng litrato na pinahalagahan ko sa maraming taon. Ang picture ng mga magulang ko sa tabi ng lawa, pero ngayon engraved sa gold. Ginawa ko ito mula sa original photo. Gusto kong mayroon ka ng something na kumakatawan hindi lang sa pinanggalingan natin, kundi sa pupuntahan natin. Ang picture na iyan ang nagbalik sa atin, Maria. Sa isang paraan, ikaw ang bridge sa pagitan ng nanay mo at akin sa buong buhay mo, kahit hindi natin alam. Niyakap ko siya ng mahigpit. Ang lalaking ito na naging stranger papuntang tatay sa loob ng ilang buwan. Mahal kita, tatay. Mahal din kita, anak, higit pa sa alam mo. Ilang taon pagkatapos, bumalik ako sa Aling Nena's Carinderia, pero this time bilang customer. Graduate ako mula sa Ateneo na may honors at nagsisimula ng sariling non-profit organization na focused sa pagtulong sa single mothers na makakuha ng access sa education at job training. Ang tatay ko ang biggest investor ko, pero mas mahalaga, biggest supporter ko siya. Dumating si Mang Tony, ang dating manager ko, sa mesa ko na may malaking ngiti. Aba, tingnan mo sino ang bumalik. Kumusta ang fancy college girl? Mabuti, Mang Tony. Talagang mabuti. Actually, gusto kong mag-usap tungkol sa isang bagay. Oo, ano yon? Nagsisimula ako ng foundation at gusto kong ang Aling Nenas ay isa sa partner locations namin. Mag-o-offer kami ng job training at educational support sa mga tao sa community na nangangailangan. Interested? Lumiwanag ang mata ni Mang Tony. Ibig mong sabihin tulad ng pagtulong sa mga tao na kumuha ng GED at matuto ng new skills? Exactly. At providing childcare sa classes at tumulong sa job placement pagkatapos.
Gusto kong ibigay sa mga tao ang parehong opportunities na mayroon ako pero hindi sila maghihintay ng 24 taon para sa miracle. Count me in, sabi ni Mang Tony nang walang hesitation. Ang lugar na ito ay palaging higit pa sa pag-serve ng pagkain. Tungkol ito sa pag-serve ng community. Habang nakaupo ako sa pamilyar na pulang vinyl booth, tinitingnan ang paligid ng karinderya kung saan nagbago ang buhay ko magpakailanman. Naisip ko ang power ng small moments. Isang pirma sa tseke, isang litrato na nakatago sa libro, isang secret ni nanay na dala sa 24 taon. Nag-vibrate ang phone ko na may text mula sa tatay ko. Proud of you, anak. Excited makita kung ano ang bubuild mo next. Ngumiti ako at nag-type back, salamat tatay. Natuto ako sa pinakamahusay, pero ang totoo, natuto ako sa pareho nila. Mula sa tatay ko, natuto ako tungkol sa vision at determination, tungkol sa pag-build ng meaningful mula sa wala. Mula kay nanay, natuto ako tungkol sa sacrifice at strength, tungkol sa pagprotekta sa mga mahal mo, kahit magastos sa iyo lahat. At mula sa pareho nila, natuto akong ang pag-ibig ay walang expiration date. Na minsan ang pinakamahalagang connection sa buhay natin ay ang mga mukhang nawala magpakailanman, naghihintay ng tamang moment para maghayag ulit. Ang pirma na mukhang maliit na bagay, simpleng pangalan na nakasulat sa dumadaloy na script sa dokumento, ang nag-unlock ng lifetime ng pag-ibig na nakatago. Nagbalik ito sa dalawang tao na hindi tumigil sa pagmamahal sa isa't isa. At ibinigay sa akin ng tatay na palagi kong pinangarap. Minsan nagtataka ako kung ano ang mangyayari kung hindi ako nagtrabaho noong araw na iyon. Kung pumunta si Gabriel sa ibang restaurant, kung hindi ko napansin ang pirma niya. Pero naalala ko kung ano ang sinabi sa akin ng tatay ko tungkol sa destiny at timing. Lahat nangyayari kapag supposed to, Maria. Sabi niya, hindi pa handa ang nanay mo at ako na magsama noong teenager kami. Kailangan naming lumaki para maging ang mga tao na supposed kaming maging. At kailangan mong maging ang strong, independent na babae na ikaw bago mo ma-handle ang tatay tulad ko sa buhay mo. Tama siya. Perfect ang timing, kahit 24 taon ang inabot. Lahat kami ay kailangang maging sino kami suppose bago kami maging pamilya. Ngayon, habang nagtatrabaho ako para tulungan ang ibang pamilya na makahanap ng daan pabalik sa isa't isa, habang tinitingnan ko ang mga magulang ko na muling natuklasan ang love story nila, habang binubuild ko ang sariling buhay ko na may foundation ng lahat ng itinuro nila sa akin. Grateful ako sa bawat twist at turn na nagdala sa atin dito. Ang pirma na nagbago ng lahat ay hindi lang pangalan ng tatay ko sa papel. Ito ay simbol ng lahat ng pag-ibig na naghihintay ng matiyaga sa tamang moment para maghayag. Ito ay proof na ang ilang connections ay sobrang lakas na makakaligtas sa decades ng pagkahiwalay at makakabalik pa rin ng mga tao kapag tama ang oras. At ito ay reminder na minsan, ang pinaka-extraordinary discoveries ay nangyayari sa pinaka-ordinary na lugar, tulad ng maliit na karinderya sa bayan kung saan nakilala ng isang waitress ang pirma ng tatay niya at nagbago ng 3 buhay magpakailanman. Isang talagang magandang kwento tungkol sa power ng pag-ibig na lumalampas sa oras at mga secret na itinatago natin para protektahan ang mga taong care natin. Ano ang iniisip mo tungkol sa desisyon ni Luz na itago ang existence ni Maria kay Gabriel? Ipahayag mo ang thoughts mo sa comments sa baba. Kung na-move ka sa incredible story na ito ng family forgiveness at second chances, ipakita ang support mo sa pag-hit ng like button at siguraduhing mag-subscribe para sa higit pang inspiring stories na nagpapatunay na ang pag-ibig ay palaging nakakahanap ng daan. Huwag kalimutang i-click ang notification bell para hindi ka makaligtaan ng upload. Salamat sa panonood at kita-kits sa susunod. Kita-kits!